Yan. Good afternoon mga idol. Good afternoon. Ito na naman po ang inyong lingkod, si Boyet, ay muling bumabati ng isang magandang hapon. Bueno mga idol, saan man kayong panig ng ating bansa naroon, Mapa, Luzon, Visayas, Mindanao, ay binabati ko kayo ng isang magandang hapon. At nawa mga idol, nasa mabuti kayong kalagayan hanggang sa mga oras na ito. Ganyan din naman ang ating mga idol na nasa ibayong dagat, saan man kayong panig ng mundo naroon, ay binabati ko kayo ng isang magandang araw. Sana ay nasa mabuti rin kayong kalagayan tulad namin na narito sa Pilipinas. Ngayon, hindi ko man mabanggit isa-isa ang inyong mga pangalan, mga idol, ay binabati ko pa rin kayo at shout out sa inyong lahat. Salamat ng marami sa walang sawa niyong pagtangkilik sa ating programa. Siyempre, kung wala kayo, wala ako dito. Kaya, taos puso ako nagpapasalamat sa ating mga viewer dyan, sa ating mga follower, gayon din sa ating mga subscriber. Bueno, umpisahan natin ang paksa ng ating tatalakayin. Alam na nyo mga idol, napapanahon ito dahil magmula nung batikusin ni Ginoong Epifanio Labrador ang iglesia at kung ano-anong mga paninira ang kanyang ginagawa, lalo na sa aming tagapamahalang pangkalahatan, ay hindi pa rin siya tumitigil hanggang ngayon. Bagamat may mga kapatid na nagpadala sa kanya ng mga patotoo tungkol sa iglesia, at ito naman ay kanya ring natanggap. Napanood natin mga idol yung kanyang video na nagpapasalamat siya doon sa kapatid na nagpadala sa kanya ng mga patotoo at kasaysayan ng iglesia. Pero mga idol, yata hindi niya iniintindi o pinakikinggan yung mga sinabi sa kanya. Bagamat may mga video yung ipinadala sa kanya, hindi natin alam kung yun pinanood niya o ano, patuloy pa rin siya sa panunuliksa sa aming tagapamahalang pangkalahatan at sa kabuuan ng iglesia. At mga idol, may napanood tayong video niya na ibinubulgar na niya kung sino nasa likod ng kanyang mga ginagawang kabulastugan at paghahayag tungkol sa mga sistema ng mga pangyayari. Kaya ngayon, itong si Ginoong Epifanio Labrador, totoong siya na ang nagpapaikli ng kanyang mundo na kanyang ginagalawan. Kaya nga, ultimo ang ating pamahalaan at ang ating batas ay pinabubulaanan niya at lumalabas pa na yung mga warrant of arrest na lumalabas na issue para sa kanya, ito ay fake at kalokohan lang. At may mga ibinablog pa siya na galing siya di umano sa NBI at inalam yung kanyang record. Wala naman daw siyang record. At nabanggit din niya sa kanyang video na may kamag-anak siyang taga-NBI. Yan mga idol, kung totoo yung sinasabi niya na wala siyang record, marahil baka pinagtatakpan lang siya nung kanyang sinasabing kamag-anak na nasa NBI. Pero mga idol, sa ginagawa ng ating idol na si Epifanio Labrador, lalo lamang niyang pinakikitid ang kanyang landas. At sa halip na ipagpatuloy na niya ang mabuti niyang gawa, mag-apologize siya, public apology, wala, patuloy pa rin siya. Marahil siguro, talagang, kumbaga, pinaninindiganan na lang niya yung mga pangyayari. Dahil ka nga, kumbaga, nakasalang na siya dyan Hindi na siya makaiiwas. Pero marami nag-a-advise sa kanya, lalo na ang mga kapatid, na habang may panahon ka pa, bumalikwas ka na, humigit ka na.
harapin mo na yung mga problema na nakaatang sa'yo. Yung mga kaso isinampa sa'yo, harapin mo. At kung totoong ikaw walang kinakatakutan, sabi mo, bakit ayaw mo lumabas dyan sa lungga na pinagtataguan mo? Pero hindi mo ba alam, kahit saan ka magtago, kapag talagang inusig ka ng ating batas, wala kang mapagtataguan. At baka ang kahantungan mo pa, idol, kapag ikaw talaga ay hindi sumuko ng maayos, dahil ang sabi mo, sa mga unang mong vlog, hindi ka magpapahuli ng buhay. Pero patuloy kaming nag-a-advise sa iyo bilang kapwa mo vlogger na sumuko ka na at harapin mo yung mga ikinakaso sa iyo para mabawas-bawasan naman ang bigat ng damdamin mo. Alam namin na talagang hindi mo na kaya yung ginagawa mo yan. Dahil doon nga sa pinakita mong vlog, marami nagsasabi, yung vlog mo na yun, nung mga nakaraan pa yun, na nagkaroon ka ng problema sa iglesia. Nasabi mo, hindi mo na kaya ng konsensya mo, kaya mo ibinulgar kung sino mga nasa likod ng ginagawa mo. Pero binulgar mo yun, kung sino-sino man yun, hindi ko na babanggitin sa programa ko kung sino yung mga ibinulgar mo. At marahil, marami na rin nakapanood ng video mo na yun, sila na ang bahalang pumusga sa'yo. Pero ako kasi, hindi ko ugali yung ilantad kung sino-sino, at napanood ko yung video mo at binanggit ka ron, marahil hindi lang ako nakapanood ng video na yun, panindigan mo na lang kung sino yung mga ibinulgar mo na nasa likod ng mga pangyayari. Pero kasi may mga nag-comment doon na ang sabi, doon sa nagpakita ng video mo, matagal na raw yun. Madaling sabi, kung matagal na yun, nangyari na yun, maaaring pinatawad ka na doon sa mga ganung pangyayari. Inuulit mo na naman ngayon. Yan ang malaking problema mo. Kasi meron ako napanood na video na ginawa mo na ng kalokohan ng iglesia, pero humingi ka ng tawad at pinatawad ka naman. Pero bakit mo naman inuulit na naman ngayon yung mga pangyayari? Kaya ang tanong tuloy ng ibang kapatid, ano ba ang galit mo sa iglesia at masyado mong binibira ang iglesia? Kung ano-ano mga pinaparatang mo, kaysa mamamatay tao, mga kriminal, iglesia ni Judas, iglesia ni Satanas, mga kulto. Idol, nakasaysayan ng iglesia kung totoong tinanggap mo yung binigay ng kapatid sa'yo tungkol sa patotoo at kasaysayan ng iglesia. Sana hindi mo na ipagpapatuloy yung mga ginagawa mo na panlalait at pag-iinsulto. Alam mo, sa totoo lang, kung talagang titirisin ka ng iglesia, koto ka lang. Sabi nga ng ibang vlogger koto ka lang. At sabi mo pa, walang pwedeng umano sa'yo dahil wala kang kinakatakutan. Wala namang problema yun sa iglesia kung wala kang kinakatakutan Dahil hindi ka naman dapat matakot sa iglesia. Hindi ka naman talaga gagalawin ng iglesia. Ang katakutan mo, idol, yung mga nasa likod mo, dahil sa ginawa mong multo, pati sila hinahabol na. At ikaw mismo, nung nagmimilagro na yung multo mo, kinakabahan ka na, tatatakot ka na. Kaya nandiyan ka ngayon sa bundok. Maganda na sana yung mga una mong tirada sa mga pagbablog mo kasi tama naman yung mga sinasabi mo Boses ka ng bayan, tagapagtanggol ka ng mga naaapi na walang bunganga. Okay yun. Dinamatikos po yung mga taliwa sa gobyerno. Walang problema doon. Ang mabigat, bakit dinamay mo ang iglesia sa mga binabatikos mo? Wala ka namang nakikitang ginawang masama ng iglesia. Nakikinig ka lang doon sa mga sabi-sabi, yung mga nagsasabi sa'yo. Tapos may mga kaibigan kasabi mong iglesia, baka yung mga nagsasabi sa'yo ng katiwalian sa iglesia, mga tiwalag yun. Dahil kaya sila natiwalag, for your information, sabi nga sa Biblia,
alisin nyo ang masamang tao sa inyo. Yun, ibig sabihin, yung mga kapatid na yun, kahit tiniwalag yun, hindi yun nagbabagong buhay. Patuloy yun sa kanilang ginagawa na labag sa aral ng Panginoong Diyos. Kaya itiniwalag yun. Oo. Kasi nga, sabi nga, alisin nyo ang masamang tao sa hanay nyo, sa inyo. Kumbaga, kaya nga, may pagtitiwalag dito sa amin yung sinasabi mo mga kriminal. Kung totoong kriminal yun, mismo iglesia, magpapakulong doon. Bakit? May mga prueba na. May mga kapatid kami sa iglesia na napatunayang nagkasala. Pag napatunayang nagkasala, hindi ang kukonsintihin ng iglesia. At iglesia pa mismo ang magpapakulong dyan. Pero kung paparatangan mo ang isang kapatid at wala kang sapat na ebidensya at hindi mo mapapatunayan, diyan ka ipakukulong ng iglesia. Dahil sa mga mali mong paratang. Tulad ng ginagawa mo ngayon, Ginoong Epifanio, kung ano-ano pinaparatang mo sa iglesia. Ha? Bukod sa oral defamation, yung ginagawa mo, libel, maraming mangyayaring isasampa sa'yo. Sabi nga 100 count of case ang haharapin mo. Ang sabi pa nga, mag-tour of the Philippines ka kasi hindi ka lang dito sa Maynila sinampahan ng kaso. Luzon, Visayas, Mindanao, may kaso ka. O dapat mong harapin. Yun lang kaso na nakapending sa'yo. Swerte mo nga, natabunan na sana yun. Imagine, 2017. Yung kaso mo, 2017 pa. Natabunan na sana dahil marahil hindi na rin inintindi nung nag-file ng reklamo. Ay ba't nabuksan ngayon, nakalkal dahil sa ginawa mo. So ngayon, kasama na yun, mapapasok na sa reklamo sa iyo yun. Oh. Qualified theft, yung kaso mo, idol, pinabubulaanan mo. Ang sabi mo, buti pa raw kami, may alam na may kaso ka, samantalang ikaw mismo, wala kang alam na may kaso ka. Oh. At ibig kong papalabasin, sinungaling pa yung prosecutor o yung judge na nagbigay ng warrant of arrest para hulihin ka. Dahil doon sa kaso mong qualified theft, Nobel yung kaso mo, idol. At yung mga ganong klaseng kaso, tandaan mo, ang warrant niyan, yung tinatawag na alias warrant. Walang expiration yan. Totoo yan, dalawang klase ang warrant. Merong warrant na within 10 days, hindi ka matagpuan, wala na yun. Pero yung alias warrant, kagaya nun, kaya nakalkal yun nabuksan yun alias warrant ang naka-assign sa iyo doon. Oo. Although pinabingi-bingihan yun nung nagreklamo, pero sa batas, naka-open ang kaso mo. Kaya yan, pinabubulaanan mo, lalong pinabibigat mo lang ang problema mo. Di ba? Kaya, idol, marami na nag-advise sa'yo. Marami na bumalikwas ka na. O, harapin mo na itong reklamo sa'yo. Wala namang problema yan Sumuko ka ng mahinahon. Kung hindi mo kayang lumabas na dahil siyempre, alam naman namin, nangangamba ka. Na ikaw na rin na may sabi. Baka ipapatumba ka ng iglesia, pero hindi iglesia magtutumba sa'yo. Marami nang nagsasabi, hindi iglesia magpapatumba sa'yo, kundi yung mga nasa likod mo na hanggang ngayon, patuloy ka pa rin sa paggawa ng multo, natatakot na rin yun. Na baka pag nadampot ka nang wala nang hindi inaasahan, idol, wag mo sabihin matigas ka at matatag ka kapag ikaw piniga. Oo. Baka nasasabi mo lang yan na hindi mo aaminin ano man ang mangyari. Sabi mo lang yan dahil hindi ka pa nakaranas talaga nung tinatawag na kastigo militar. Kaya wag mo na antayin yun, idol. Oo. Sabi nga habang may panahon pa, Oo. Kasi sabi nga, walang pagsisising nasa una. Di ba? Kaya, wag mong paglaruan ng batas. Ano ang sasabi sa'yo? Wag mong paglalaruan. Kasi, ang batas hindi nagbibiro. Ang sabi nga, no one above the law. Oo. Di ba?
At saka yung sinasabi na yung ignorance are not excuses. Oh. Pero hindi ka naman ignorant of the law. Di ba? Hindi ka ignorant of the law. Pero yung nakalagay sa ignorance of the law are not excuses. Oh, di ba? Ay yung ginagawa mo eh. Hindi masasabing ignorance of the law yan eh. Kasi may kaso ka na nung minsan eh. Hindi mo lang hinarap eh. O, di ba? Kaya, idol, mag-isip-isip ka. Habang lumalawak na lumalawak, humahaba ng humahaba ang panahon, bumibigat na bumibigat ang kaso mo. Kasi patuloy ka pa rin sa ganun, no? Hindi ka tumitigil. Maraming nag-a-advise sa'yo. Pinaninindigan mo pa rin yung sarili mo. Di ba? Oo, ikaw ang boses ng bayan, ng mga naaapi. Doon sa mga tunay. Eh kaso kahit hindi inaapi, ha? Pinagkakalandakan mo. Tulad ng Iglesia ni Cristo. O, kung ano-ano yung pinupuna mo. Lalo na sa aming tagapamahalang pakalahatan, kung ano-ano sinasabi mo, may mongoloid, may diablo, kung ano-ano. Na hindi dapat, di ba? Kaya tuloy, naisip na lang ng ibang kapatid eh. May ganun ka na yata, oh. Kasi kung ano-ano na pumapasok sa isip mo eh. Kaya, ikaw na rin ang gumawa ng sarili mong kapalaran. Kung ano man ang kahinatnan ng kapalaran mo, ikaw na ang gumagawa. Diba? Tama? Yan eh, napagkukwentuhan lang naman natin mga idol. Dahil kasi nga, napapanahong issue yan eh. Alam kasi nito ni Epifanio Labrador na habang tinatalakay niya tungkol sa iglesia, lalo siya sumisikat. Oo. Lalo siya nagiging tanyag. Salamat ka nga eh, hindi pa dinidisclose ni YouTube yung channel mo. Nakakalabag ka na rin sa tinatawag na community standard. Oh. Diba? Nagmumura ka na eh. Hindi dapat yun. Dapat ka na sa community standard. Dapat nga binaban ka na o kaya binablock ka na. Pero kung sa Facebook ka lang, salamat ka sa YouTube eh. Sa Facebook, block ka na. Ban ka na. Pero huwag mo antayin na maban ka rin sa sa YouTube. Kasi sabagay, ang YouTube kasi yan eh. Hangga't may magandang content, gusto ni YouTube yan eh. Kagaya ng content mo. Malawakan eh. Gusto ni YouTube yan. Mga ganyan. Kaya lang, ikaw ang mapapahamak sa bandang uli. Paano pag nasa kote ka na? Hindi ka na makakapag-vlog. Ngayon, yung account mo sa YouTube, wala na makikinabang nun. Hindi naman pwedeng isalin sa kapatid mo yun, sa ano mo. Dahil ikaw nakapangalan doon. Di ba? Kaya nga, bago mangyari yung hindi kanais-nais sa buhay mo, bumalikwas ka na. Oo. Ngayon, yung sinasabi mo na may mga kakilala ka rin ng mga patulong ka. Paano mo harapin yung kasong hinaharap mo? O kung sino yung mga nasa likod mo, patulong ka. Kasi sabi mo, ayoko na. Doon sa napanood naming vlog mo, ikaw may sabi. Kahit maaari, ayaw mo na. Pero yung pala, nung mga nakaraan pa yun, may mga nag-comment eh. Tagal na yan, nung nakaraan mga taon pa yan. Imagine eh, gumawa ka na pala ng ganung apologize eh. Umayaw ka na. Ba't tinuulit mo na naman? Di ba? Ayan mga idol, napagkukwentuhan lang naman natin dahil nga ito napapanahong issue at patok na patok talaga to sa social media. Laman ng social media ito si Ginoong Epifanio Labrador. At itinatanggi niya na ang tunay niyang pangalan doon sa warrant of arrest, doon sa kaso niya, siya si Richard B. Palacio. Oo. Tunay niyang pangalan yun. Dating instructor siya ng martial art. Martial art expert ito eh.
Kaya kung ang huhuli lang dito, walang masyadong kakayahan sa martial art, mahihirapan. Oo, instructor to eh. Oo, kaya kung walang masyadong kaalaman sa martial art, ang huhuli dito, mahihirapan. Dahil pag nahawakan ka nito, o kaya naano ka nito, may paglalagyan ka. Ang pag-asa na lang nito, parang hindi mo siya parang hindi ka niya magalaw, barilin mo. Pero kung imamantuman mo to, at wala ka masyadong karanasan sa martial art, masasawi ka rito kay Ginoong Epifanio. Kasi martial art expert pala to eh. O instructor eh. Ang kamalian lang niya, yung pagiging instructor sa martial art, hinaluan niya ng kalokohan. Sinindikato niya yung kanyang mga estudyante. Marahil natakot na lang siyang harapin ng mga estudyante niya dahil martial art expert nga naman eh. Halimbawa, ikaw, malakas sa loob mo, matapang ka, harapin mo siya. Hindi mo siya kaya. Oo, lalo estudyante ka pa lang niya. Anong alam mo, di ba? Pero yung mga ganyang martial expert, may mga katapat din yan. Marami naman tayo sa mga kapulisan at sa mga military na talagang dumaan sa martial art. Oo, kasi lalo yung mga sundalo. Oo, mabigat ang training niya. May mga combat judo yan, may mga ano yan. Yung tinatawag na man-to-man fighting. Oo. Dahil kasi ako nga, nung nag-training ako eh, sa Tanay Kapimpin eh. Yung man-to-man fighting, mahirap talaga yun. May namamatay doon. Oo, pag mahina-hina ka. Kasi nga, sa isang daan eh, may 10 casualty ron eh. Pag minamalas-malas, may 10 mamamatay doon sa training pa lang eh. Oo. Lalo yung kumukuha ka ng Scout Ranger, pinakamabigat na training yun. Oo, kasi 1:7 yan. 1:10 ang training ng Scout Ranger. Isa ka, 10 kalaban mo. Oo. Ganun. Kung ganun ang haharap kay Ginoong Epifanio, pwede. Oo. Kahit isang Scout Ranger lang, magman-to-man sila, pwede. O, kasi, ang Scout Ranger nga, 1:10 yan eh. Kaya nga, kita mo, pag nag-operation ng Scout Ranger eh, hindi yan kagaya ng mga Marines, batalyon. Scout Ranger, hindi. By platoon, by squad lang yan. Merong merong squad leader. Oo, pag pinasok yung isang area, ang isang squad, binubuo lang yan ng 9 katao eh. Oo. Pang-9 yung squad leader. O, sipin mo yun. Pero yung 9 na yun, kung 1:10, marami na rin ang katapat nila. Kaya yung papasukin nilang area, kung ang laman lang nun eh, sabihin natin eh, nasa 40, wala yun, panis yun. Kayang-kaya nila yun. Kung gano'n ang aararo kay Mr. Epifanio Labrador, kahit man to man, kaya yun. Kahit sabihin pang martial art expert siya. Kasi yung mga, iba yan eh, ibang training yan. Man-to-man fighting yan eh. Talagang sa training pa lang eh, pag minamalas-malas, mamamatay na yung mga yan eh. Yun, pero sabi ko nga, huwag mo ipagmalaki kung ano man ang nalalaman mo. Dahil hindi lahat ng pagkakataon yung nalalaman mo, masusuportahan ka at magagarantiyahan kaya kang isalba. Di ba? Kasi may katapat ka rin eh. Kakaroon ka rin ng katapat eh. Sa mga kapatid lang sa iglesia eh. Monggos lang ang katapat mo, idol. Oo. Oo, pagka nakatagpo ka ng kapatid na marunong ng monggos, yung 36 figure, pag yun ang nakaharap mo, ayaw ko na lang, kung umubra yung martial art mo. Oo, nga idol. Kaya lang, hindi ka nga papatulan ng iglesia. Oo. Kaya sana, yung advice ng mga ibang mga sa'yo, mga kapwa mo vlogger, pakinggan mo na. Oo. Para makapamuhay ka ulit ng normal. Kasi, kapag hinahabol ka ng batas, nako, delikado. Hindi mo malaman kung anong mangyayari, di ba? Yan, mga idol, napagkukwentuhan lang naman natin dahil, kasi nga, napapanahong issue yan eh. Oo. Talagang siya halos ang laman ng social media. Kasi hanggat hindi siya tumitigil, sabi nga ng mga ibang kapatid na vlogger, hanggat hindi siya tumitigil, hindi rin sila titigil. Oo.
Ay ako naman, manaka-naka lang eh. Pasundot-sundot lang yung sa akin eh. Di ba? Tama mga idol? Okay na ha, salamat ng marami sa may nating kwentuhan at sinamahan niyo ko. Shoutout po muli sa ating mga idol dyan. Ha? Pero huwag niyo kalimutan mag-subscribe kung bago ka pa sa ating channel. Okay na ha? Kung muli, yung lingkod, si Boyet. Kung may mga comment kayo, lagay nyo lang sa comment section at kung meron kayong mga katanungan para matalakay natin sa mga susunod pang video. Okay na, hanggang sa muli. Paalam!